Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang humility makes us like Jesus. So, ating pag-aaralan ang talatang Philippians chapter 2 verse 5. Ang sabi rito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. So, sinasabi rito yung magiging Christ-likeness, no? Sinasabi rito na magkaroon tayo ng mindset or sa kung paano mag-isip si Jesus. Dapat ganun din tayo mag-isip. So, sa unang teaching, ang sabi rito, Jesus' humility is our standard. So, humility, kasi humility, ito yung pagpapakumbaba or yung pagbaba niya, kumbaga. So yung standard natin. So sa kung paano nagpakumbaba si Jesus, sa kung paano siya naglingkod, dapat ganun din tayo. Kasi si Jesus, ano yan Diyos siya, di ba? Diyos siya, pero nagpakumbaba siya. Nagkatawan tao siya para ibigay yung sarili niya at maglingkod sa mga tao. At para, kumbaga, parang kasi si Jesus, pinaglingkuran niya Pinaglingkuran niya yung kaligtasan natin So ganun, nagpakumbaba siya mula sa pagka-Diyos, nagpakumbaba siya bilang tao. So yun yung standard natin na yun yung kailangan nating pamarisan, ganun. So sa ikalawang teaching na sabi rito, Jesus' humility involved self-emptying. So yun nga, self-emptying na kumbaga tinapon ni Jesus, tinapon ni Jesu Kristo yung pagiging Diyos niya. Talagang inubos niya yung sarili niya para sa atin dahil dun sa pagpapakumbaba niya na yun nga, nagkatawan tao nga siya para iligtas tayo. So self-emptying, talagang inubos ng Panginoon yung sarili niya para lang sa atin. So sa ikatlong teaching, sabi rito, Jesus' humility leads to service. So yun nga, sabi ng Diyos, hindi ako nagpunta rito para paglingkuran. Nagpunta ako rito para maglingkod. So kapag sinasabi natin na magkaroon tayo ng mindset na kagaya ni Jesus, na kagaya ni Jesu Kristo, dapat yung pag-iisip natin is yung pagsa-service. So kumbaga, si Jesus, ang mindset niyan maglingkod. So dapat tayo ang mindset din natin maglingkod sa ibang tao at sa kapwa. So sa unang application, paano nga ba natin ito maia-apply sa totoong buhay? So sabi, adapt the mindset of Jesus. So adapt. So matutunan mo, isa puso mo, gawin mo, isagawa mo yung mindset ni Jesus. Kung paano mag-isip si Jesus, dapat magawa mo, dapat maipakita mo. So sa ikalawang application ng sabi rito, avoid the sense of entitlement. So tanggalin mo yung pagmamataas na dahil kunyari teacher ako, dahil may natapos ako, mayaman ako, na parang iniisip mo na nakakataas ka na kasi yun yung nagsisimula, yun yung pinakang ugat ng pagmamalaki or ng pagtapak mo sa ibang tao na parang ganon, na sinasabi doon na avoid, iwasan mo yung kaisipan na mas mataas ka sa kanya, mas mataas ako sa iyo. So dapat lagi lang tayo nagpapakumbaba. So humble ourselves. So sa ikatlong application sabi rito, aspire to become a servant. So yun nga, si Jesus, tagapaglingkod yan. Naglingkod siya para sa atin, pinaglingkuran niya, pinagtrabahuhan niya yung kaligtasan na para sa atin. So kapag kasi sinasabi mo na gusto mong maging kagaya ni Jesus, gusto mo yung pag-iisip na meron si Jesus, dapat pinipilit mo or ginagawa mo kung paano yung ginagawa ng isang tagapaglingkod. Kasi si Jesus tagapaglingkod yan naglingkod yan. So ayun, napakarami ko natutunan sa araw na ito. Humble ourselves, magpakumbaba lang palagi at gayahin kung paano mag-isip si Jesus. Maraming salamat po and glory to God.